Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Diba? Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of a nation. So, nilalagay namin doon personal. Actually, nakakaya talaga. Lalo ganito nakikita natin yung mga matataas na tao sa ating bansa. No, ganito nangyayari. No? Banatan ng banatan. Diba? Nakakaya talaga. To differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Grabe Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin. No? Ito pong matinding banat ng ating Vice President Sara Duterte na kung saan tinawag niyang bobo mga babayang ang administrasyon. Grabe, no? Ito po ay matapos batikusin ng palasyo ang kanyang palagiang pagka-international trips mga babayan. At yan po ay kanyang dinipensahan, no? At ipinagtanggol niya, no? Yung kanyang palagiang pagbabiyahe abroad mga babayan, no? Kayo po ba, anong masasabi ninyo dyan sa palaging pagbiyahe ng ating Vice President Sara Duterte dahil sinasabi nga niya na hindi daw po yan sagot ng gobyerno, yan daw po ay personal trips na kanyang ginagawa mga kababayan. Sang-ayon po ba kayo doon sa kanyang mga binanggit o sa kanyang mga ginagawa mga kababayan? No, at etong kanyang sinabing bobo daw ang administrasyon mga kababayan. Grabe, no? Ang tanong sino po ba talaga ang totoong bobo sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay, so ito, huwag na natin patagalin ang ating usapan at panoorin natin ang mga balita at naging pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Na kung saan ay tinawag nga po niyang bobo daw. Di umano ang administrasyon. Grabe, no? Sige na, kayo na matatalino. Kayo na magagaling, no? Natatawa na lang ako mga babayan, di ba? Sila na yung matatalino, sila na yung magagaling. Okay, so huwag na natin patagalin to. Umpisa natin tong balita. Let's go. Bobo ang administrasyon. Yan lang naman ang panibagong hirit ni VP Sara.
matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. May patutsada rin ang bise sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Grabe. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Binanata ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan lang kasi, kunestyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pang-bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang Pangulo. ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal. Ayan mga kababayan, pag personal daw, no, hindi siya gumagamit ng pera ng taong bayan, mga kababayan. No, pero pagka yan daw po ay official, no, ay ang kanyang gagamitin, no, ay ang pera ng taong bayan. Diba? Sang-ayon po ba kayo doon sa kanyang sinasabi na to, mga kababayan? Yan. So, ang nakakaano lang dito kay VP Sara, mga kababayan, kahit ako no minsan no napapaisip ako bakit ganun siya magsalita minsan, no. Ito tanong lang po, hindi ako nambabatikos. Tinatanong lang natin bakit pag kami mga ganyan siyang sinasabi, minsan napapapost siya. No, nagsasalita siya ng diretso tapos biglang mapapapost siya, parang biglang napapaisip siya ano kaya yung idudugtong ko. Parang ganun ba? No, nag-iisip yung ating Vice President ng kanyang mga idudugtong, no, na salita, no? Bakit kaya sa palagay ninyo? yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Oh, grabe Personal trips, walang ginamit na pera no ng gobyerno, no, pero nagtatrabaho pa rin daw siya, mga babayan. Yun po yung kanyang explanation dito, no? Dalawang bansa na ang napuntahan ni VP Sara sa loob ng 2 linggo. Una ang Malaysia kung saan siya nagdaos ng Independence Day celebration. Pangalawa naman ang Australia kung saan dumalo siya para magsalita sa Free Duterte Now event. Ayon kay VP Sara, nagsagawa rin daw siya ng consultation kasama ang Filipino community abroad sa parehong overseas trip. Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon. Nagpasaring din ang bise sa ginagawang pagdalo ng Pangulo sa iba't ibang event kahit hindi naman daw niya ito trabaho. Ngayong araw kasi, sumama si PBBM sa pagsunog ng 9.48 billion pesos worth of confiscated drugs sa Tarlac. Actually, no, ito mga babayan, sa tingin ko, okay lang din naman. No? Bakit kailangan nating batikusin yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa ganitong mga proyekto, sa mga ganitong pangyayari, sa mga ganitong ginagawa? 'Di ba? Para sa akin, no, bilang Pangulo ng ating bansa, no, mas gusto niya nakikita no, na yan ay yung, especially yung usapin na yan, yung mga nahuli na yan, mga babayan, no, na kumpiska na yan. 'Di ba? Na sinusunog. No? Yung mga illegal na alam nyo na. Yung mga illegal na S na yan, na sinusunog. Diba? Mas gusto niya sigurong makita sinusunog yan, mga babayan, kesa naman na nandyan nakaimbak nakatabi. Baka ma-recycle. Parang ganun siguro yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Pero para batikusin yan, mga babayan, no, hindi na tayo matatapos dahil lahat na lang ng gagawin ng Pangulo natin ay babatikusin nila. No, tuloy-tuloy. Puro pambabatikos na lang ang gagawin. Pero pag sa akin lang, no, para ano lang, kung sila naman ang babatikusin, talaga namang galit na galit sila. Diba? Yung statement niya dito, mga babayan, ano sabi? Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon.
Nagpasaring din ang bise sa ginagawang pagdalo ng Pangulo sa iba't ibang event. So yun, pati yun, di ba? Yung pagdalo ng Pangulo sa iba't ibang event, no, ay kanilang hinahanapan ng butas, mga babayan. Ginagawa pa rin nila ng issue. Kahit hindi naman daw niya ito trabaho. Ngayong araw kasi, sumama si PBBM sa pagsunog ng 9.48 billion pesos worth of confiscated drugs sa Tarlac. Hindi ko alam, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Diba? Parang pati yun, no, kailangan nilang hanapan ng butas para may maibato lang, no, sa Pangulo natin o sa presidente natin ngayon. Diba? Okay, so panoorin natin ang buo yung kanyang naging video, mga babayan, no, at para mas maintindihan natin kung ano yung kanyang mga sinabi dito. Okay? Last two topics. Ma'am, may mga grupo na po sa military na po sa Australia, yung kami lang kanyang kaso para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay makakapagpapabilin yung our controls lang Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal. Actually, nakakaya talaga. Lalo ganito nakikita natin yung mga matataas na tao sa ating bansa. No, ganito nangyayari. No? Banatan ng banatan. Diba? Nakakaya talaga. To differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Wow. Grabe Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Grabe, no? Ano masasabi niyo doon sa kanya naging statement, mga kababayan? No? Na kung saan lumalabas pa, no, na maganda, no, yung kanyang intensyon. Well, so kung sa titignan naman kasi talaga natin, no, mga kababayan, kung titignan talaga natin, yung naging intensyon ng kanyang lakad doon, no, ay kundi batikusin ng ating gobyerno, no, mga kababayan, kundi siraan yung ating gobyerno, no, at the same time, no, yung Free Duterte rally, yun talaga yung kanyang pinuntahan doon. Di ba, mga kababayan? So, yung mga nag-i-initiate na to ng mga Free Duterte rally, yun yung kanyang mga pinupuntahan. Okay, so mapa-personal man yan o hindi, may trabaho ka dito sa ating bansa. Yun yung tanong ng ating mga kababayan. Kagaya na ito, no? Ano ba bali kanyang trabaho sa gobyerno? Yun yung tanong dito, mga kababayan. No? Ano yung kanyang trabaho sa gobyerno? Trabaho ba niya na mag-travel abroad? No? Na pumunta doon sa mga Free Duterte rally na yan? No? Samantalang mas maraming dapat gawin dito sa ating gobyerno, no, sa ating bansa, mas kesa yung pumunta ka, no, diyan sa mga Free Duterte rally na yan. 'Di ba, mga babayan?
Tapos babanatan nila ang gobyerno, babanatan nila yung PBBM, tatawagin nilang bobo ang administrasyon. 'Di ba? So, makikita natin na malinaw yung mga pamumulitika rito, no, na nangyayari. Ito ay opinion ko lang naman, mga babayan. 'Di ba? Ito ay ating reaction lang, no, doon sa mga nangyayari na 'yan. Doon sa ating mga nakikita, 'di ba? Ito ay napapag-usapan lamang natin, no? Sinasabi lang natin yung ating saloobin dito. At yun din naman, no, yung katanungan ng ilan sa ating mga kababayan. 'Di ba? Ano yung totoong trabaho talaga ng ating Vice President? No, trabaho ba niya na pumunta, no, sa ibang bansa at sumama doon sa mga pre-Duterte rally at banatan sa mga rally na 'yan ang ating administrasyon, ang ating gobyerno, ang ating pangulo, no, tirahin o batikusin yung mga ginagawa na trabaho ng ating Pangulo Bongbong Marcos, 'di ba? Yun yung yun yung tanong natin dito eh. Trabaho niya ba 'yon? 'Di ba? Ibalik naman natin ngayon, no, yung tanong niya na trabaho ba ng pangulo yung pagsama sa mga ganong klaseng proyekto o yung mga iba't ibang ginagawa ng ahensya ng gobyerno. Let's try na ibalik naman sa kanila yung tanong, mga babayan. No, trabaho po ba ninyo yung sumama diyan sa mga rally na yan, pre-Duterte rally na yan, Ma'am Vice President Sara Duterte? Di ba? So, tuloy natin to. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Syria at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Diba? Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last 3 questions. Magaling yung ganito no, yung ganitong strategy ni ni VP Sara, no. Yung parang provocations palagi, no. Hayaan niya kayong bumanat, 'di ba? Titira siya sa administrasyon, no. Tapos pag may ganito, may mga pagdating sa mga press conference, mababaliktad na nila, no, maaano na nila na kung saan yung administrasyon ngayon yung mali, no. May chance na ngayon siyang bumanat. Tapos may mga ganong may mga ganong strategy sila, mga babayan. Yung mga provocations na ganyan, nakikita natin, no. Yun yung mga estilo ng China 'di ba, mga babayan? Ito yung obserbasyon lamang po natin, ito ay ating mga reaction lang, no, doon sa kanilang mga ikinikilos, 'di ba?